Isang pagbati na maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Emma, ang inyong guro sa Filipino para sa ika-4 na baitang. Ang ating aralin ay nakabatay sa most essential learning na isusulat ng wasto ang baybay ng salitang natutuhan sa aralin at salitang hiram kaugnay sa ibang asignatura. Ang ating layunin ay nababaybay ang mga hiram na salita kaugnay sa ibang asignatura. Nasasagot ang mga tanong na napakinggan at nabasang sa saysay. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang baybay ng salita at salitang hiram. Handa na ba kayo? Halina't matuto. Para sa ating patnubay na tanong, ano ang ibig sabihin ng salitang hiram? Ano-ano ang mga halimbawa ng salitang hiram? At paano ang tamang pagbaybay ng salita? Bago tayo magsimula, narito ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Pangalawa, intindihin ang sinasabi ng guro. Pangatlo, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin ang ating talakayan. Bago natin basahin ang isang sanaysay, alamin muna natin ang mga kahulugan ng mga hiram na salita na mababasa natin sa sanaysay. Una, COVID-19. Ito ay dinaglat na salita para sa coronavirus. Ito ay isang uri ng sakit. Curfew hour, mahigpit na oras na pinagbabawal lumabas. Stay at home, pagpapanatili sa loob ng bahay. Senior citizen, taong may edad na 60 taon pataas. Face mask, tela o material na bagay na ginagamit pantakip sa bibig. Social distancing, pagitan o pisikal na distansya upang pabagalin ang pagkalat ng nakakahawang sakit. Relief good, tulong o ayuda na binibigay sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ngayon, babasahin natin ang sanaysay na pinamagatang COVID-19 ni Maria B. Templonuevo. COVID-19. Ang COVID-19 ay isang pandemya na nagdulot ng malaking pagbabago sa ating pamumuhay ng mga Pilipino. Nagkaroon ito ng malaking bahagi sa ating buhay. Ito ay isang uri ng virus na naisasalin ng tao sa pamamagitan ng talsik ng laway mula sa pagsasalita, pagbahin, o pag-ubo ng isang taong may COVID. Madaling mahawaan ang isang tao kapag malapit ito sa taong may COVID. Kaugnay nito, ipinatupad ang mga alituntunin upang maiwasan ang virus at upang hindi na lalong dumami ang bilang ng nahahawaan. Ang bawat individual ay kinakailangang magsuot ng face mask, madalas na paghugas ng kamay, at paggamit ng alcohol at sanitizer. Mahigpit din na pinasusunod ang social distancing at ang pagkakaroon ng curfew hour. Stay at home ng mga bata mula 20 pababa at mga senior citizen.
Sanhi sa pag-iwas sa mabilisang paglaganap ng virus, tayo ay halos 2 buwang nakakulong sa ating kanya-kanyang tahanan upang protektahan ang ating sarili sa kaaway na hindi natin nakikita, ang COVID-19. Kaya naman, ang ating pamahalaan ay walang pasubaling tumutulong sa sambayanang Pilipino sa pagbibigay ng relief goods upang matugunan ang pangangailangan nating mga tao. Bilang sandata sa pandemyang ito na hindi natin nakikita, kinakailangang maging malinis at malakas ang ating katawan upang tayo'y may laban sa COVID-19. Mahalagang isaalang-alang ang pagkaing masusustansya tulad ng prutas at gulay at pag-inom ng gatas na kapwa nagpapatibay at nagpapalakas ng resistensya. Hayan, naunawaan mo ba ang binasang sanaysay? Ngayon, subukin mong sagutin ang mga tanong. Handa ka na ba? Magaling! Narito ang panuto. Sagutin ang mga tanong mula sa sanaysay na binasa. Una, ano ang sakit na COVID-19? Ito ay isang uri ng virus na isasalin ng tao sa pamamagitan ng talsik ng laway mula sa pagsasalita, pagbahin, o pag-ubo ng isang taong may COVID-19. Pangalawa, ano ang dapat nating kainin upang malabanan ang sakit? Tama, masusustansyang pagkain at inumin. Ikatlo, paano ka makakaiwas sa sakit na COVID-19? Una, paghuhugas ng kamay, paggamit ng alcohol o sanitizer, paggamit ng face shield at face mask, pagkain ng masusustansyang pagkain. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling! Para sa susunod na gawain, isulat sa patlang ang tamang baybay ng ngalan ng larawan. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Ating alamin ang tamang baybay ng ngalan ng bawat larawan. Para sa unang larawan, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, at panghuli. Para sa unang larawan, ito ay laptop. Mahusay. Ikalawang larawan, ito ay cake. Magaling. Ikatlong larawan, ito ay carrot. Magaling. Ikaapat, ito ay basket. Ikalima, ito ay pizza. At panghuli, ito ay hamburger. O diba? Nakuha mong baybayin ang tamang ngalan ng mga nasa larawan. Ang tawag sa mga salitang iyon ay hiram na salita. Ano nga ba ang hiram na salita? Magaling! Ang hiram na salita ay mga salitang bahagi ng wikang Filipino na kinuha sa wikang dayuhan katulad ng Ingles, Kastila, at iba pa. Ano-ano ang mga hiram na salita na ating binasak sa sanaysay kanina? Magaling! Ito ay ang COVID-19, curfew hour, stay at home, senior citizen, face mask, social distancing. Ngayon, ating alamin ang mga tuntunin sa panghihiram at pagbabaybay ng mga hiram na salita. Tumbasan ng kasalukuyang leksyon sa Filipino ang mga hiram o banyaga.
Halimbawa, rule, tuntunin, color, kulay. Gamitin ang natatanging mga salita mula sa mga katutubong wika sa Pilipinas. Mga halimbawa, whale shark, ang tawag naman sa Bicol ay butanding. Asawa, para sa Visayas, ito ay bana. Mga salitang hiram sa Espanyol. Baybayin ang salitang ayon sa abakada. Halimbawa, telepono, telepono. Makina, makina. Mga salitang hiram sa Espanyol na may i, ito ay wag nang papalitan. Mga halimbawa, espesyal, hindi espesyal. Estilo, hindi estilo. Para naman sa mga salitang hiram sa Espanyol na may o ay hindi na kinakailangang palitan. Halimbawa, politika, hindi politika. Tradisyonal, hindi tradisyonal. Mga salitang hiram sa Espanyol na may o na sinusundan ng N, ang N ay magiging M. Halimbawa, konvento. Ito ay magiging kumbento. Convulsion. Ito ay magiging kumbulsyon. Huwag papalitan ang tunay na spelling kung nakakalito ito sa pagsada ng Filipino ng baybay. Halimbawa, spaghetti, dipo. Huwag palitan ang orihinal na baybay ng mga salitang pantangi, panteknikal, pangagham, at mga simbolong pangagham at matematika. Mga halimbawa, Manuel Quezon, Ablaza Building, St. James Hospital, Fe o iron, H kung hydrogen, X-ray. Naunawaan ba natin ang ating aralin, mga bata? Mahusay! Ating tatandaan na gumagamit tayo ng mga salitang hiram sa pang-araw-araw nating pakikipag-usap. Ang hiram na salita ay mga salitang bahagi ng wikang Filipino na kinuha sa wikang dayuhan katulad ng Ingles, Kastila at iba pa. Ngayon, inyong sagutin ang mga inihanda kong mga gawain. Para sa unang gawain, baybayin ng tama ang mga salitang hiram na aking babanggitin. Makinig ng mabuti. Una, keyboard. Ikalawa, violin. Ikatlo, zipper. Ikaapat, face shield. At ang panghuli ay zoo. Ating alamin ang mga tamang sagot. Una, ito ay keyboard. K-E-Y-B-O-A-R-D. Ikalawa, violin. V-I-O-L-I-N. Katlo, zipper. Z-I-P-P-E-R. Pang-apat, face shield. F-A-C-E-S-H-I-E-L-D. At ang ikalima, zoo. Z-O-O.
Nakuha mo ba lahat? Napakahusay! Handa ka nang sagutin ang ikalawang gawain. Ayusin ang mga letra upang makabuo ng ngalan ng bagay na nasa larawan. Ano kaya ang ngalan ng nasa larawan? Ano naman ito? Ano kaya ang ngalan ng nasa larawan? Ano naman ito? At ang panghuli, ano ang mga nasa larawan? Ating alamin ang tamang sagot. Una, ito ay donut. Pangalawa, ito ay tren. Pangatlo, ito ay radyo. Pang-apat, siya ay si Jollibee. At panghuli, ito ay lollipop. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Magaling mga bata! Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Filipino, Teacher Emma, na nagsasabing, ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masiguradong may patutunguhan. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!